Napakaganda po itong verse na ito, no? Sabi dito, I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you. Alam niyo po ba sa ating pong pagkakatawag po ng Panginoon sa atin, ay punong-puno po ng hope, no? Na ibinigay sa atin Panginoon, no? The riches of His glorious inheritance in His holy people. Alam niyo po ba, nang simula po tayo tinawag ng Panginoon, ay binigyan niya po tayo ng napakarami pong pag-asa. Napakarami pong mga bagay na kung saan na pagtitiwalaan po natin ng Panginoon na ito po ay atin po ito pinanghawakan, ito po ay mangyayari, no? Napakarami po yan. At sabi niya po dito sa verse 19, and His incomparably great power for us who believe, that power is the same as the mighty strength. Ibig sabihin, hindi lamang napakasimple mga pangako ng Panginoon, kundi ito po ay may kapangyarihan. Napakalaki po ng kapangyarihan, no? Alam niyo po ba, marami na po mga testimony ng mga anak ng Diyos simula po nung unang panahon hanggat sa mga oras nito, patuloy na gumagawa ng miracle ang Panginoon sa buhay ng mga taong nananampalataya sa Kanya, no? Mga bagay na kung saan yung mga tao na yon ay nagtiwala sa Panginoon, kaya nakita nila kung paano tinupad ng Panginoon ang kanilang mga pangarap. Alam niyo po ba, mayroon ako natandaan, mayroon isang kwento, isang bata, no? Napakasimple lamang ng kanyang pananampalataya, pero sinagot po ng Panginoon. Meron pong isang pastor na meron po siyang binigay na alagang pusa na maliit, kuting pa, ano? At binigay niya doon sa anak niya. Ngayon, itong anak niya ay tinuturuan niya kasi medyo panapansin niya sa pusa niya para bang takot umakyat, no? Hanggat inilagay niya doon sa puno at pinakyat niya. So sa madaling sabi, umakyat yung pusa doon sa puno. Hanggat pumunta na po doon sa mataas na sanga. Ngayon, sabi ng bata, nang tinatawag niya yung pusa na para bumaba doon sa puno na yon, ay hindi makababa. Takot na takot yung pusa. Ngayon, nag-alala itong bata na ito, lumapit siya doon sa ama niyang pastor. Dad, yung pusa na binigyan niyo sa akin, nadudo sa puno, hindi po makababa. Ngayon, tinatawag rin ng tatay niya, ayaw rin bumaba. Kasi para nakikita niya yung pusa, nakakapit lang doon sa sanga, takot nang bumaba. Ngayon, ginawa ng tatay, ay kumuha siya ng pick-up, no? Yung pick-up na Ford na napakaganda, na katulad po yung nakaparada dyan sa harapan natin. Kulay puti, no? Kinuha. May panghatak po yun eh. Ang ginawa niya, yung panghatak na yun, ay inilarga niya at ibinato niya doon sa may sanga. So, sa madaling sabi, kumapit doon sa sanga. Hinatak niya yung sanga na kung saan nandoon yung pusa at dahan-dahan niyang hinatak, pinaandar niya yung sasakyan. At yung sanga bumaba ng gano'n, dahan-dahan. Hindi niya binigla kasi pag binigla, mawabali yung sanga. So habang binababa niya gano'n, para maabot nila yung pusa, kasi nadudunga sa sanga eh. Ngayon, habang hinahatak niya, yung matindi na yung pagkahatak, naputol yung tali. Kasi po yung tali po nabili, ordinary, hindi po tulad ng nabili po na may-ari ng Ford dyan na napakatibay na tali. No? So, ibig sabihin, naputol. So, ano nangyari po ngayon sa pusa? Tumilapon, napakalayo. Tumilapon, napakalayo. Hanggat hindi na nakita ng bata na ngayon yung bata, nalungkot siya kasi yung pusa niya nawala. So, hindi na nila makita kung nasaan na yung pusa. Kasi nga, tumilapon malayo eh. After a week, itong pastor na ito nagpa-follow up. Pumunta doon sa isang kapatiran rin, doon rin sa community nila. Pero medyo malayo-layo yung lugar na yun. Habang pinapollow up niya, may napansin siyang pusa. Kamukha ng pusa nila. Teka, ito pusa namin Ba, ano talaga? Sabay tinanong niya yung kapatiran, sister, ang ganda ng pusa niyo, no?
paano kayo nagkaroon ng pusa? Sabi ng kapatid, alam mo, Pastor, tama-tama, buti sinabi mo yan sa amin. Nakakatuwa po ang Lord. Kasi yung anak ko, nananalangin siya. Matindi yung panalangin niya. Sabi, gusto niya magkaroon ng pusa. Lord, talagang ganun ang hope niya. Lord, bigyan mo ako ng pusa. Habang siya nananalangin, doon sa labas ng bahay, nakatingin na siya sa langit. Talaga nananalangin, Lord, bigyan mo ako ng pusa. Talagang grabe yung pananampalataya at pag-asa, yung hope ng aking anak. Bigla na lang may bumagsak sa bubong namin na pusa. Nagkaroon siya ng pusa. Pero hindi lang masabi ng pastor, pusa namin yan, iyan yung nawawala eh. Kaya pinabayaan na lang, pastor. Ano mo dito? Pero mo dahil po sa tindi ng panalangin ng bata na yun, binigyan sila ng pusa. Yung pusa na yun, para talaga doon sa kanila. Doon sa ano yun. Alam niyo po ba, nakakatuwa po yung kwento. Simpleng kwento lamang yun. Pero, God always works in a wondrous way. Amen po ba? Kaya po kung nangangailangan po kayo, manalangin po kayo sa Panginoon. Praise God. Meron pa po ako isang kwento. No? Meron po isa tayong kapatiran na nakatira doon sa Manggahan na nanalangin na wala kasi sila makain eh. No? Lord, wala na kami pagkain. Siyempre, ano lang na hanap buhay ng kapatiran na yon, no? Ayun po yung kapatiran natin sa ibang church po, no? Maya-maya, habang nanalangin sila, nakakita sila, ito pusa na naman. Ano? Pusa na naman. Kaya yung pusa, huwag niyo po itataboy yan. Mag-alaga kayo ng pusa. Ako po, may alaga akong 2 pusa eh. May daladalang plastic na may 2 kilong karne. Hatak-hatak ng pusa. Pero mo answered prayer. Kaya po, huwag niyo pong papaluin o itataboy yung mga pusa sa inyo. Nakakatulong po yan, no? Praise God. Nakakatuwa po, pero alam niyo po ba tunay po nangyayari yun? Alam niyo mo, God always work in a wondrous way because God is a miraculous God. Palapakan po natin ang Panginoon. Amen. Praise God. Napakadalawa na akong kwento. Mamaya na uli ako magkukwento. Praise God. Next slide natin. Sabi dito sa definition natin, hope is not a wishful thinking. No? Like sana, no? Sana Lord, bigyan mo ako. Hindi po ganon. But a confident expectation and certainty for the future that is based on God's faithfulness and promises. Ibig sabihin, pag ikaw ay nagtiwala sa Panginoon, no? Nandoon yung hope, no? Ibig sabihin, totoo na mangyayari yun. Naniniwala ka na magiging totoo, magaganap yung iyong panalangin. No? Yung iyong pananampalataya sa Panginoon. No? Pag ikaw mananampalataya, alam mo na iyon ay mangyayari. Marami ng katulad nga na sabi ko sa inyo kanina, marami ng mga Kristiyano up to this present time na talagang dahil sa kanilang pagtitiwala sa Panginoon, marami na silang panalangin na tinugon ng Panginoon. At hindi na ako lalayo. Kayo rin, may mga panalangin na kayo, kaya nandirito kayo. Diba? Dahil napatunayan nyo ang Diyos ay makapangyarihan. Kahit na yung mga panalangin nyo napakahirap na maganap, ay naganap. Dahil bakit kamo? Nanampalataya kayo, nagtiwala kayo na ang Diyos nyo ay buhay at lahat ng sinasabi niya ay totoo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ngayon po, meron po tayong mga istorya ng mga tao. Meron po akong mga 3 istorya ng mga tao dito na nasa Biblia na kung saan sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya, kanilang pag-asa sa ating Panginoon ay nagkaroon ng magandang kaganapan ang kanilang buhay. Unang-una po, next slide po. Napakaganda po itong mga istorya nito. The story of hope. Number 1, finding hope in the midst of suffering. Alam po natin yan, no? Sa kay Job, sa buhay ni Job, sa chapter 1 to 42, the suffering and hope of Job. Sabi nga dito, Job is a blameless and upright man, faced a series of devastating trials that would shatter the spirit of most. His strong faith serves as a beacon of hope for those with enduring hardship. Nabasa na natin, ilang beses na natin nabasa sa Biblia, yung istorya ni Job na kung saan siya
ay malinis na tao, matuwid na tao sa harapan ng Panginoon. Pero nagkaroon siya ng matitinding pagsubok sa buhay na kung saan, kung ito po'y magaganap sa atin o sa maraming tao, sigurado pong babagsak po tayo. Lalo na po tayo kung wala po tayong pananampalatayang matibay at pag-asa sa ating Panginoon. Pero makikita natin dito, his strong faith serves as a beacon of hope for those with enduring hardship. Ibig sabihin, yung kanyang pagbibigay ng pagtitiwala sa Panginoon, no, ito ay naging magandang ehemplo sa bawat isa, sa lahat ng tao na nagtitiwala sa Diyos, na kahit na napakatindi ng mga pagsubok natin, meron palang pag-asa. Praise God. Sabi nga dito, ang istorya kasi dito sa Job chapter 1, verse 13 to 22, para mabalikan natin yung kaganapan sa buhay ni Job ng mga pagsubok. Sabi dito sa Job chapter 1, verse 13 to 22, one day when Job's sons and daughter were feasting and drinking wine at the oldest brother's house, a messenger came to Job and said, the oxen were plowing and the donkeys were grazing nearby. And the Sabaeans attacked and made off with them. They put the servants to the sword, and I am the only one who has escaped to tell you. Ibig sabihin, lahat ng mga alaga nila, mga donkeys, no? Mga oxen, ay pinagkukuha nito ng mga Sabaeans, no? At pati yung mga servant pinagpapatay. Hindi pa natatapos yung kwento ng servant ni Job. Sa kanya, ay meron na namang isang hindi magandang balita. Sabi dito, while he was still speaking, another messenger came and said, the fire of God fell from the heavens and burned up the ship and the servants, and I am the only one who has escaped to tell you. Biro nyo, hindi pa natatapos yung istorya, no, na hindi magandang balita ng isang servant ni Job, ay meron na namang isang hindi magandang balita na dumating sa kanya, na kung saan lahat ng mga alaga nila, mga sheep, ay nangamatay, no? At yung mga servants ni Job na nag-aalaga nito, namatay rin. Biro mo, hindi lamang hayop, pati yung mga tao namatay. At hindi pa natatapos yon. Sa verse 17, sinabi dito, while he was still speaking, ibig sabihin mo, ano ba naman yan? Yung nagbabalitas, kung ikaw po ay si Job, yung nagbabalita sa iyo, hindi pa nga tapos sa kanyang pagpapaliwanag, pagkukwento ng masamang balita, ay may dumating na naman na masamang balita. Ano pa yan? Napakahirap nun. Kung tayo po ilalagay sa ganung bagay, sabihin natin, ano ba yan nangyayari dito sa buhay ko? Ang gulo naman. Diba? Hindi pa nga tayo dumarating sa mga pagsubok na tulad ni Job. Pero pag may mga sunod-sunod na problema nangyayari sa atin, talagang tayo ay natataranta na. Halos para na tayong baliw, para na tayo sisisa. Para na tayo yung mga wala na sa katinuan. Ano ba ito nangyayari? At kung sino-sino sinisisi na natin. At to the extent, nasisisi natin ang Panginoon. Pero si Job, sabi dito, I will continue the story, while he was still speaking, sabi dito, yet another messenger came and said, your sons, ito po'y napakatindi. Yung mga nawala po sa kanya, mga property lamang, no? At yung mga servants niya, pero ito mas matindi sa kanyang pagsubok. Yet another messenger came and said, your sons and daughters were feasting and drinking wine at the older's brother's house. Habang sila nagsasaya, nagiinuman, nagkakainan doon sa kanilang kapatid, no? Sa bahay ng kanilang older's brother's house. When suddenly, a mighty wind swept in from the desert and struck the four corners of the house. It collapsed on them, and they are dead, and I am the only one who has escaped
to tell you. Sabi nga dun sa unang paliwanag ko, siguro kung sa atin mangyari yun sa ibang tao, yung nangyari kay Job, aywan ko kung saan na tayo pupulutin. Pero pasalamat tayo, hindi pa tayo dumarating sa ganitong pagsubok. At wag na natin ipanalangin sa Panginoon na subukin tayo sa ganito. Pero tandaan nyo, as we go along studying itong about hope, ipapakita ng Panginoon, anumang uri ng pagsubok na dumaan sa atin, hindi tayo iiwanan ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. At verse 20, sabi dito, at this, pagkatapos marinig ni Job ang mga nangyari, nawala lahat ng kanyang ari-arian, mga servant niya, at higit sa lahat, ang kanyang mga anak. At this, Job said, Job got up and tore his robe and shaved his head. Kinalbo niya kanyang sarili. Sinira niya ang kanyang damit. Then he fell to the ground and worshiped and said, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Kaya ba natin sabihin sa Lord John? Kadalasan, pag may mga matitindi tayong problema, even mga simple problem lamang, ano na nagiging reaction natin? No? Nawawala na tayo ng pag-asa, nawawala na tayo ng pananampalataya. To the extent, sinisisi na natin ang Diyos. Sinasabi natin sa Diyos, Lord, bakit nyo pinangyari ito sa akin? Hindi naman ako masamang tao, hindi naman ako magnanakaw, no? Hindi naman ako mamamatay tao. Bakit nyo pinahintulutan maganap to sa akin? Pero si Job, never niya sinabi yun. Bagkus ang sinabi niya, Lord, dumating ako sa lupa nito na wala akong dala-dala. Aalis rin ako sa lupa nito na walang dala-dala. Kung ano ang binigay mo sa akin, ay pwede mo rin kunin sa akin. Purihin ka, Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi dito sa verse 22, in all this, Job did not sin by charging God with wrongdoing. Hindi siya nagkasala. At hindi siya nagkasala, no? Kahit na naganap to, hindi niya sinisi ang Panginoon. Ito pa ang matindi nangyari sa kanya. Yung nangyari ito sa kanya, yung asawa niya na dapat ay katuwang niya sa pananampalataya sa Panginoon, na ayon na lamang ang iaasahan niya magbibigay sa kanya na encouragement na magpapalakas sa kanya, ay yung pangasawa niya ang nagsisi sa kanya at nagsabi sa kanya, sumpain mo na ang Diyos na sinasamba mo. Biro nyo, sinabi yun ang kanyang asawa. Pero ano mo sabi ni Job? Kasi nga bago sabihin ng asawa niya, kasi anong nangyari kay Job pa, bukod sa nawala na lahat ng kanya-kanyang ari-arian, kasama ang kanyang mga servant, kasama ang kanyang mga anak, nagkaroon pa siya ng sakit. Nagkaroon pa siya ng mga sinasabi nga nila, ketong raw yun. No? Sa kanyang katawan, na kung saan sa daming sakit ng mga skin disease, sa kanyang katawan mula ulo hanggang paa, ang ginagawa niya na ini-script niya na lang ng bato yung mga para malaglag lang yung mga sakit doon sa kanyang katawan. Yung asawa niya, na imbis na bigyan siya ng encouragement to remain his faith to the Lord, ay nagtulak pa sa kanya at nagsabi sa kanya, sumpain mo na ang Diyos mo. Biro nyo? Alam niyo po ba sa ating pamilya, kayo po ay nilikha ng Panginoon, pinagsama po kayo ng Panginoon, kayo po ang bawat isa sa inyo ay magpapalakasan, hindi po magiging dahilan para maging mahina ang inyong kapwa. Palakpakan po natin, Panginoon.
Kaya po napakasarap po pag ang bawat miyembro ng pamilya natin ay nakakilala sa Panginoon, sapagkat ayan po igagamitin ng Panginoon upang tayo ay mapalakas during the time of our crisis. Sabi ni Job dito sa kanyang asawa, shall we accept good from God and not trouble? Bakit? Ang dapat lang ba natin tanggapin at magpasalamat tayo sa Panginoon yung mga magagandang bagay, pero hindi mga pagsubok? Bakit nasabi ni Job to? Dahil alam niya, sa bawat pagsubok na nangyayari sa buhay niya, merong magandang gagawin ang Panginoon sa kanyang buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi nga ng Panginoon sa Romans, all things work together for good to them who love God and who are called according to His purpose. Mahal nyo ba ang Diyos? Tayo po ay tinawag ng Panginoon para po sa Kanyang purpose. Kaya lahat po na nangyayari sa ating buhay, may magandang kadahilanan niya. Kapatid, kung sa ngayon, hindi mo maintindihan, oo, hindi lang nangyayari sa iyo. Mismo ako, dumarating rin sa panahon na kung saan pag may problema ako, hindi ko maintindihan. Pero po, ano po tinuro sa atin ng Panginoon? Lahat na nagaganap sa atin, anak. Lahat na nagaganap sa iyo, anak, sinasabi sa atin, Panginoon. Lahat yan ay may magandang kadahilanan na kung gagawin sa iyo. Palakpakan po natin ating Panginoon. Sabi nga dito sa Job 13, verse 15, though he slay me, sabi ni Job, yet will I hope in him. I will surely depend my ways to His face. Ibig sabihin, sinasabi nun, kahit na Panginoon, kahit na patayin ako ng Panginoon, ako pa rin magtitiwala sa Kanya. At ako'y pa rin ay haharap sa Kanya. Sabi nga dito, this reflects His profound trust in God's sovereignty. The story of Job teaches us the valuable lessons of perseverance and unwavering trust in God in the middle of hard times. Even our lives are marred by pain and uncertainty. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pangalawang istorya po, yung istorya ni Joseph. Sa Genesis chapter 37, verse 250. From prisoner to palace. No? Biro niya, nakulong na si Joseph. No? Alam naman natin yung story ni Joseph. No? Joseph's life journey takes him from a pit of betrayal. Betrayal mula sa kanya mga kapatid. Yung kanya mga kapatid, imbis na maging katuwang niya, no? Para maging mabuti ang buhay niya, sinira pa ang kanyang buhay. No? Ang ginawa pa, binenta pa siya, no? No? Kaya dito, Joseph's life takes him from a pit of betrayal and imprisonment to the pinnacle of power and forgiving, illustrating the transformation power of hope and God's guiding hand even in the darkest of circumstances. So makikita natin dito, kahit na binitray siya, makikita natin ang pagsubok na naranasan niya, yung kabutihan ng Panginoon. Kahit na binitray siya ng kanya mga kapatid, ibinenta siya at nakulong siya, pero naging dahilan pa ito para matransform ang kanyang sarili, no? Mula sa pagkakakulong niya hanggat siya ay naging namumuno, mataas na namumuno sa lupain ng Ehipto dahil sa kanyang pananampalataya, dahil sa kanyang faith and hope sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi dito, Joseph, the favored son of Jacob, faced the envy and treachery of his brothers, no? Nainggit kasi sa kanya mga kapatid niya, no? Kaya ang ginawa sa kanya, binugbog siya, itinapon siya doon sa pit at ibinenta siya, no? Sabi dito, his brothers sold him into a slave. He endured hardship as a slave in Egypt and unjustly found himself in prison unjustly. Bukod pa na naibenta siya, 'di ba? Naging katulong siya ni Potiphar, pinagkatiwalaan siya ng lahat-lahat doon sa kanyang sabayanan. Ang nangyari sa kanya ay pinagbintangan pa siya na sasamantalahin niya yung asawa ni Potiphar, kaya siya ay nakulong dahil nga sa pagsisinungaling ni Potiphar.
Dahil po si Joseph po, dahil po sa kanyang kagandahang lalaki, no? Makisig. Yan, tingnan nyo mo yung mga kalalakihang katabi nyo. No? Parang Joseph yan. Magandang lalaki, makikisig. Yan po. No? Dahil po sa kagandahan lalaki ni Joseph at makisig, na-attract po sa kanya si Potiphar. Oo. Na-attract sa kanya yung asawa ni Potiphar. At dahil nga hindi nabigo yung asawa ni Potiphar na ma-seduce niya si Joseph, ay gumawa siya ng istorya para si Joseph ay maparusahan at dito nga ay nakulong siya. Sabi dito, the pivotal moment in Joseph's story comes when he interprets. Dito po nagkaroon po ng pag-turn around ng buhay ni Joseph, no? The pivotal moment in Joseph's story comes when he interprets Pharaoh's dreams, leading to his appointment as a second in command in Egypt. Nagkaroon ng pagbabago ang buhay ni Joseph, no? Kahit na nakakulong siya, no? Doon sa kulungan sa Ehipto, ay nanampalataya pa rin siya sa Panginoon. At yung pinatawag siya ni Pharaoh, kasi po nagkaroon po ng panaginip si Pharaoh na about po sa mangyayaring hindi magandang magaganap na tagutom sa buhay sa bayan ng Egypt, ay si Joseph po ang nag-interpret ng dream at nag-suggest pa sa kanya kay Pharaoh kung ano ang dapat niyang gawin. At dito po ay nagkaroon po ng malaking pagbabago ang kanyang buhay at siya po ay inappoint as a prime minister ng Ehipto. This remarkable turn of events shows God's divine plan of work to Joseph. Sa buhay po natin, alam niyo po ba, nakagandahan po sa mga istorya po sa Biblia, pwede po natin ikumpara ang buhay natin doon sa mga istorya na mga lingkod ng Diyos sa Biblia. Si Joseph po, simula po sa kanyang hindi magandang nakaraan, ay ginamit pala ng Panginoon yun para i-bless siya ng Panginoon na hindi simple, hindi maliit na bagay, kundi sa malaking bagay. Kaya po, after po siya ibenta ng kanyang mga kapatid at makulong siya doon sa Egypt ng 2 taon. After na mahirapan siya, ay ginamit siya ng Panginoon na siya pala ay gagamitin ng Panginoon upang iligtas ang kanyang lahi sa tagutom, panahon ng tagutom, nung panahon yun sa kanila. Kaya alam niyo po ba, sa buhay po natin, kahit na po hindi maganda ang nangyayari natin sa ngayon, manampalataya lamang tayo sa Panginoon. Sapagkat lahat ng mga hindi magagandang bagay na nangyari sa atin, lahat yan ay lilipas din. Balikan nyo yung mga nakaraan ng mga taon, panahon ng inyong buhay, na kung saan nagkaroon kayo ng matinding problema. Pero nasaan na yung mga problema na yun? Nalagpasan nyo lahat yun dahil sa pagtitiwala nyo sa Panginoon. Kaya anuman ang mga problema pang haharapin natin, lagi natin tandaan, magtiwala lamang tayo sa Panginoon, lahat yan ay malalagpasan natin. Palakpakan po natin ang Panginoon. At pangatlo pong istorya, the healing touch of Jesus. Sa Mark chapter 5, verse 25 to 35. Dito po, ang istorya po dito, a woman's hope restored. Meron pong isang babae na 12 taon na siya na may sakit. Ang sakit niya ay inaagasan siya ng dugo. Pumunta na siya sa napakaraming doktor. Gumastos na siya ng napakaraming pera o salapi. Ngunit wala pa ring kagalingan ng kanyang sarili. Hanggat isang araw ay narinig niya
ang pangalang Jesus. Na si Jesus raw ay nagpapagaling. Pag nanampalataya lamang siya, lumapit siya dito kay Jesus, ay siya'y gagaling. So pamamagitan noon, ay nagkaroon siya ng pananampalataya at pag-asa na kung saan, kung makikita niya lamang itong si Jesus na ito at mahahawakan niya kahit na yung dulo ng laylayan ng damit ni Jesus, siya ay gagaling. Ganun po ang kanyang pananampalataya. So sa madaling sabi, yung narinig niya na si Jesus ay padating, yung moment na yon ay pinagkakaguluhan po ng maraming tao si Jesus. Siya po ay nagpumilit na kipagsiksikan sa mga tao para maabot niya si Jesus. At kahit man lang yung laylayan nun lamang kasimple ang kanyang pananampalataya, laylayan lamang. Hindi niya sinabi, mahawakan ko yung kamay, o yung katawan, o yung likod, o yung paa ni Jesus. Sabi niya lamang, kahit na laylayan lamang ng damit. Sapagkat po yung panahon yung alam niya, napakahirap pong abutin po si Jesus. Sapagkat po napakaraming pong tao ang laging sumusunod sa kanya. Pero dahil sa kanyang matinding pananampalataya, sabi nga dito sa Mark chapter 5, verse 25 to 35, yung naabot niya, yung laylayan ng damit ni Jesus, siya po ay gumaling. At nagtanong po si Jesus sa kanyang mga disipulo, sino ang humawak sa akin? Sabi ng kanyang mga disipulo, Panginoon, maraming tao nagsisiksikan sa iyo. Maraming tao nakakahawak sa iyo. Pero naramdaman ni Jesus, merong isang tao na humawak sa kanya ng buo-buo. Matibay ang pananampalataya. Naramdaman niya yun. At yung sa magitan na yun, dahil po sa tao na yun na may pananampalatayang ganun, kahit po yung laylayan ng damit lamang ang nahawakan niya, yung tao nito, yung babae nito ay nagkaroon ng kagalingan. At dahil nga, yung babae nito ay nalaman niya yung hinahanap ni Jesus ay siya, ay lumapit siya sa ating Panginoon. Sabi niya, Panginoon, ako po ang humawak ng laylayan ng inyong damit. Siguro kinakabahan yung babae, baka pagalitan siya ni Jesus. Kasi nag-react si Jesus, sino ay humawak sa ganyan. Alam mo, sabi ni Jesus sa kanya, anak, huwag kang mag-alala. Gumaling ka dahil sa iyong pananampalataya. Palakpakan po natin ating Panginoon. Kapatid, kaibigan, kahit lamang sa simpleng pananampalataya nyo, hindi naman kayo kailangan maging tulad ng mga lingkod ng Diyos na tumatayo sa pulpito na yun na magkaroon kayo ng pananampalataya tulad nila. Hindi naman kailangan maging Bible teacher kayo. Mag-aaral kayo ng cover to cover ng Biblia para lamang magkaroon kayo ng pananampalataya. Hinihintay lamang ng Panginoon yung kahit na sa liit ng pananampalataya na yun. Just like yung mustard seed. Pero buong-buo yung pananampalataya mo, matibay yung pananampalataya mo, magaganap yung hinihiling mo, yung nais mong hilingin sa ating Panginoon. Palakpakan po natin, Panginoon. Kapatid, kaibigan, tatanungin ko kayo uli. Balikan nyo muli ang mga nakaraan ninyong buhay. Hindi nyo ba naaalala dahil lamang sa simpleng pananampalataya nyo, nagkaroon ng kasagutan ang inyong mga panalangin. So, ibig sabihin, kung naganap yun, ngayon pa rin ay kayang tuparin at ganapin ng Panginoon sa buhay ninyo. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Next slide, please. Meron po tayong key biblical concept about hope para po maintindihan po natin yung base po sa Biblia na konsepto po ng hope o pag-asa sa Panginoon. Number 1 po, sabi dito, it is about confidence versus uncertainty. Sabi dito, ang isang konsepto ng hope, sabi nga dito, a sure and confident expectation of what God has promised, an anchor for the soul. Sabi nga sa Hebrews chapter 6, verse 19, we have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. Ibig sabihin,
magkakaroon po tayo ng pananampalataya na alam natin yung bagay na hinihingi natin sa Panginoon. Lahat ng mga bagay na pinangako sa atin ng Panginoon, ito po ay magaganap. Ito po ay lahat po ay may katuturan sa ating buhay. Na ito po ay magpapatibay sa ating mga soul, sa ating buong pagkatao. Kaya nga po tinuturo lagi sa atin yung pananampalataya, pagtitiwala po sa salita ng Diyos. Lahat po na nababasa natin dito sa Biblia, lahat po ito, pag tayo po'y nanampalataya sa salita na ito, kahit lamang sa isang pangako na nabasa mo, nanampalataya ka, tandaan mo, magaganap at magaganap sa buhay mo yung pangako na yun. Amen. Sabi nga sa Psalms 145 verse 13, your kingdom is an everlasting kingdom, and your dominion endures through all generation. The Lord is trustworthy in all He promises, and faithful in all He does. Ibig sabihin, mapapagkatiwalaan natin ng Diyos. Sapagkat maraming beses na napatunayan ni David sa kanyang buhay, na kung saan sa lahat ng mga pagsubok na naganap sa kanyang buhay, nung nagtiwala siya sa Panginoon, naligtas siya sa kapahamakan ng Panginoon at natupad yung kanyang pinapanalangin sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ating Panginoon. Pangalawa po, sabi nga dito isang konsepto, faith and hope. Unawain po natin maigi ito. Sabi nga dito, hope is closely linked to faith. Pag pinag-usapan natin ng faith, sabi dito, faith accepts the promise, while hope confidently expects its fulfillment. Ibig sabihin, ang faith ay ito po ay pag-accept mo, pagtanggap mo sa promise ng Panginoon. At ang hope naman, naniniwala ka, may kapayapaan ka na magaganap yung pangako ng Panginoon. Kaya po yung faith and hope, lagi pong magkadikit yan. Hindi mo pwedeng ihiwalay yan. No? Pag tayo, tinanggap natin ang salita ng Diyos, no? I-apply po natin yung hope na yun, na alam natin, yung anuman, yung pinangako sa atin ng Panginoon, yung pangako na yun ay magaganap. Pangatlo po, source of hope. Sabi nga dito, isang pangatlong konsepto ng hope. Sabi nga dito, true biblical hope comes from God and is sustained by His love through the Holy Spirit and is grounded in His faithfulness and past action. Laging po natin tandaan, ang tunay po ng hope po sa ating Panginoon, ito po ay lahat po nanggagaling po sa Biblia. Hindi po base sa kwento-kwento lamang. No? Hindi po galing po ito sa eskwelahan. Hindi po ito galing sa kung ano-anong sources na pwede nating yung usual na pinagkukunan natin. Ang hope na sinasabi ng Panginoon na may kapangyarihan at tunay nga magaganap ay nandirito lamang sa Biblia. Sabi nga dito sa Jeremiah 29 verse 11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in a future. Alam niyo po ba itong verse na ito? Napakagandang verse. Every time po na tayo po nanghihina dahil po sa mga pagsubok po sa ating buhay, lagi po natin tandaan itong verse na ito na sinasabi dito, ang pangako, ang plano ng Diyos sa atin ay tayo po ay mag-prosper o magkaroon ng magandang buhay at hindi po tayo masaktan. Ayan po magandang pangako po ng Diyos. Alam niyo po ba, nakakalungkot po, no? Alam ko ito sa inyo, alam ko familiar kayo dito at minsan naaapektuhan po tayo. O hindi lamang minsan, kadalasan tayo po ay naapektuhan. Yung mga napapanood natin sa TV, mga balita, yung mga naririnig natin sa
radyo, yung mga nakikita natin sa mga paligid natin, yung mga negatibo na mga bagay na nakikita natin, naririnig natin, alam niyo po ba, malaki pong epekto po sa atin. At kadalasan po ito po ang bagay na nakapanghihina sa bawat isa po sa atin. Totoo po, hindi po natin pwedeng ipagkaila yan. Nakakapanghina po talaga. Yung naririnig natin mga problema sa ating bansa, about corruption, yung mga struggle for power, yung mga krimen, yung mga road rage, yung mga simpleng bagay lamang nag-aaway to the extent nagpapatayan, yung mga nakawan. Di ba po nakakapanghina po yun? Pero po, pag tayo po ay nakakapagbasa ng salita ng Diyos o nakakarinig ng salita ng Diyos, tulad po every Sunday na umaten po tayo, nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, ano po nangyari sa atin? Lumalakas po tayo. Nagkakaroon kasi tayo ng pag-asa. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa buhay po natin, imbis na lunurin natin ang sarili natin sa mga hindi magandang balita sa paligid natin, why not lunurin natin, no? Ang sarili natin ng salita ng Diyos, sapagkat ito lamang ang magpapatibay sa ating buhay. Alam niyo po ba sa buhay ngayon sa panahon na ito, bakit maraming tao maiinit ang ulo? Di ba po napapansin nyo? Kunting bagay lamang, maiinit ang ulo. Hindi na napapagpasensyahan. Dati noon, kaya pang pagpasensyahan yung mga bagay. No? Ngayon, simpleng bagay lamang. Di ba? Dahil po impluwensya po yan ng mga naririnig natin, na madalas na naririnig natin, at nakikita natin sa ating paligid. Pero once na tayo po ay lagi nagbabasa ng salita ng Diyos, lagi po tayo nanalangin sa Diyos, imbis na maging mainit ang ulo natin, nagkakaroon po tayo ng pasensya. Lumalawak po ang ating understanding, pag-unawa sa tao, pasensya. Kaya po marami pong tao na maiinit ang ulo dahil po hindi naman po sila nagbabasa o kulang ang kanilang pagbabasa kung sila may nagbabasa ng salita ng Diyos. Kulang sila ng pagbabasa at pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya kapatid, I encourage you, no, instead of always watching TV and hearing news, no, o sa social media, lagi kayong nakatutok dyan, why not change your habit or your attitude? Magbasa po tayo lagi ng salita ng Diyos. Palakpakan po natin ating Panginoon. Dito po sa Biblia ay napakarami pong promises na pwede natin i-claim at lumakas po tayo. Sabi nga dito, sa next slide natin, sabi nga dito yung mga hope and promises, yung new life, yung protection, yung peace, yung provision, mga answered prayer, mga healing, strength, future glory, and many others. Napakarami po niyan. Biro nyo po, marami po tayong ma-miss ng mga bagay tulad nito pag hindi po tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Kapatid, kaibigan, sa buhay po natin, huwag po nating hayaan na tayo po ay manghina sa pananampalataya o to the extent magkasala po tayo sa harapan ng Panginoon. Sapagkat po, yung mga bagay na yan, ayan po ang magpapahiwalay tayo sa atin o magpapalayo sa atin sa ating Panginoon. Sa ating pong conclusion, sabi po dito sa Romans chapter 15 verse 4, for everything that was written in the past was written to teach us, so that through the endurance taught in the Scripture and the encouragement they provide, we might have hope. Lahat po ng istoryang nasulat din sa Biblia, lahat po ng mga naganap sa buhay ng mga lingkod ng Diyos, mga propeta niya, mga disciples niya, lahat na magtiwala sa Kanya, sa ating Panginoon. Lahat ng mga naganap sa Kanya, lahat ng pinagtiisan nila,
lahat na ng mga naganap sa kanilang pagsubok, ito po ay nasulat. Hindi para masulat lamang at mabasa natin. Hindi po. Lahat po ito ay nasulat para sa pamagitan ng mga nasusulat na ito, ng mga naganap sa buhay nila, ay magkaroon tayo ng pag-asa sa ating pong pananampalataya sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ating Panginoon. Kaya po, we are always encouraged by our pastors, by our minister, to read always the Bible, sapagkat ito lamang po ang magbibigay ng pag-asa sa atin. Huwag po natin hayaan na manghina po ang ating pag-asa o ating pananampalataya. Lagi po tayo magbasa ng salita ng Diyos ng punong-puno ng pag-asa at liwanag at pag-ibig ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Last slide. Ito po ay isa rin sa napakagandang verse. Sa Romans chapter 15, verse 13. Sabi dito, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Kapatid, kaibigan, kung nais mo magkaroon ng kapayapaan, kaligayahan sa ating Panginoon, magtiwala ka sa salita ng Diyos. Sa kanyang salita sa Biblia, basahin mo. Kapatid, kaibigan, kung nawawalan ka na ng pag-asa sa buhay mo, basahin mo lamang ang salita ng Diyos na punong-puno ng pangako na magbibigay ng kalakasan sa buhay mo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo pong lahat tumayo. Before we pray, let us sing one worship song. Bago po tayo manalangin, nais ko lamang itong ibahagi yung isang istorya na mag-asawa dahil sa kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Ay nakita nila ang pagkilos ng Panginoon sa kanilang buhay. Dahil po dumating sa kanilang buhay na kung saan sa mag-asawang to, nagkaroon po sila ng mabigat na pagsubok. Yung anak nila, sinabi ng doktor, ay walang pag-asang mabuhay, na nasa sinapupunan ng asawa niyang babae. Sinabi ng doktor sa kanya, yung tinawag sa sila ng doktor, sinabi, yung dinadalang sanggol ng babaeng to, 30% lamang at tsansang mabuhay. Napakabigat yung sinabi ng doktor na kung saan nawalan sila ng pag-asa na mabuhay kanilang anak. Pero dahil nanampalataya sila sa Panginoon, iniluhod nila sa Panginoon. Lord, sabi nila, ano man ang aming kasalanan na nagawa, patawarin mo kami. Kung aming mga kasalanan ay magiging dahilan para yung ang anak namin ay hindi mabuhay malaglag, patawarin mo kami. Nanampalataya sila sa Panginoon.
Lagi sila nanalangin, nag-prayer and fasting sila. Hindi sila tumigil. Naghintay sila ng maraming buwan. Hanggat dumating ang isang araw, sinabi ng doktor sa kanila na ipa-check up uli nila yung nasa sinapupunan ng babae, yung sitwasyon ng bata. Nanampalataya sila sa Panginoon. After ng how many months na kanilang pananampalataya sa Panginoon, pagtitiis, kahit na may mga naririnig rin sila, mga negatibo, may nararamdaman yung babae ng mga negatibo, nanampalataya pa rin sila sa Panginoon. Lord, mabubuhay ang bata. Hanggat dumating ang kina-7 buwan o 8 buwan, nagpa-check up ang babae at nagkaroon po ng miracle. Nabuhay po yung bata at ang bata na yon ay naisilang na malusog na bata. Ngayon po, yung bata na yon ay kasama po natin ngayon na naglilingkod sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang nais lamang ng Panginoon sa atin, tulad ng mag-asawa na ito, ano man ang mga pagsubok sa buhay, manampalataya lamang tayo sa Panginoon na wala pong imposible sa Kanya. Lahat po ay pwede pong magkaroon ng kaganapan sapagkat po sa Panginoon, wala pong imposible. Sa lahat po ng mga, kahit na po nasa atin mga nakikinig, saan na nanonood dito sa Facebook, o saan man makarating tong mensahe nito, kapatid, kaibigan, wala pong imposible sa Panginoon. Ano man yung kabigatan ay yung naranasan ngayon, magtiwala ka lamang sa Panginoon. Maaaring nagtiwala ka sa maraming tao, mga inaasahan mo matutulungan ka, nabigo ka. Marami ka ng tinakbuhan. May pera ka naman, may impluwensya ka, may posisyon ka. Pero kapatid, wala pa rin nangyari. Pero kapatid, I challenge you, lumapit ka lamang sa Panginoon. At yung pinapanalangin mo, kahit na napakabigat ng problema yan, magkakaroon ng kaganapan yan sa Panginoon. Lahat po tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po, Lord God, sa mensahe na amin narinig. Patawarin mo kami kung minsan ay nawawalan kami ng pagtitiwala sa iyo. Mas nauna pa namin tinatakbuhan ng tao kung kami may problema. Tumatakbo na lamang kami sa iyo kung kami ay nasa matinding kagipitan na. Pero Panginoon, patawarin mo kami. Dapat pala ang ginagawa namin, ikaw ang una namin tinatakbuhan. Sapagkat ikaw lamang po makapagbibigay ng pag-asa sa amin. Patawarin mo kami, Lord. Patawarin mo kami. Lord God, kung ano man ang pinapanalangin na aking mga kapatid sa oras na ito, ano man ang kanilang pinagdadaanan, Lord, show to them there will be a miracle in their lives, Lord God. Panginoon, dahil wala pong imposible sa iyo. Panginoon, maraming salamat po. Buksan mo po ang pintuan ng langit at ibuhos mo sa bawat isa, even sa mga nakikinig, nanonood sa Facebook na ito. Ibuhos mo sa kanila ang kasagutan sa kanilang panalangin. Kapatid, kaibigan, lumapit ka lamang sa Panginoon, magtiwala ka. Makikita mo, magkakaroon ng kaganapan ang iyong panalangin. Sabi nga sa Psalms 46 verse 10, be still and know that I am God. Panginoon, maraming salamat po, Lord God, sa iyong salita. Maraming salamat po, Lord God,
sa iyong bayaya. Ito pong amin dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen. Thank you.